Namo Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Siddhasarupananda, Paramahamsa Tinamine, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasudeva Bhaktavinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Ang topic po natin ngayon na aking tatalakayin ay material at ang spiritual na energy. Ang pagnanasa ay material at ang pag-ibig ay spiritual. Tayo po ay mga spiritual na nilalang. Pansamantala po tayong nasa loob ng material na katawan. Meron po tayong tatlong katangian bilang isang spiritual na nilalang. Una, Sat. Ito po tinatawag na Sat sa Sanskrit. Tayo po ay eternal. Tayo po ay immortal. Wala po tayong kamatayan. Patuloy at patuloy po tayong iiral. At walang sitwasyon na mapuputol ang ating pag-iral. Ikaw ay isang buhay na nilalang. Ako ay gayon din. Ang lahat sa atin ay gayon din. Lahat tayo ay, bawat isa sa atin ay buhay na spiritual na nilalang. Hindi maalis sa atin yung buhay. Buhay tayo at mananatili tayong laging buhay, laging umiiral. Yun po yung unang-una nating katangian. Sat. Pangalawa, natagpo ito na Chit. Chit. Ibig pong sabihin nito, punong-puno tayo ng kamalayan. May kamalayan po tayo. Hindi po sa atin maalis yung pagkakaroon ng kakayahan na makamalay, makaalam ng mismo nating pag-iral at pag-iral ng anuman at sinuman na nasa ating paligid. Namamalayan po natin yan. Hindi po maalis sa atin yung kamalayan. Okay? Awareness o consciousness. Tayo po ay may malay na spiritual na nilalang. Yung buhay, katangian po natin yon. Yung kamalayan, katangian din po natin yon. So, Sat. Pangalawa, Chit. Pangatlo po, Ananda. Yung po sa amin dito, tayo ay masayang spiritual na nilalang. Maligaya, masaya. Punong-puno po tayo ng kasiyahan, ng kaligayahan. Aanin po natin ang eternal na buhay kung tayo po ay malungkot namang nabubuhay. Di ba? Aanin po natin yung meron tayong kamalayan at ang namamalaya natin ay pagdurusa. Diba?
Hindi po. Ang buhay po natin ay buhay na punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng kasiyahan. Bahagi po 'yan ng ating, pagkatao. Ayun po. Ngayon po, sa impluwensiya po ng, materyal na energy, natatakban po yung mga karanasan na yon, hindi po natin naranasan ngayon. Ang naranasan natin ay, ah, kapansamantalahan o pansamantala o temporary na pag-iral. Natatapos yung ating pag-iral kasi akala natin tayong katawan, namamatay tayo. Pero hindi po. Tapos po, hindi po natin alam, wala tayong kamalayan sa ating spiritual na pag-iral. Marurunong po tayo pero yung ating wisdom po ay natatakban ng impluwensya ng material. Akala natin tayo ay material. Ay, di natin alam na tayo spiritual. Natabunan yung ating pagiging wise person. Nabugok po tayo. Nabugok, natangangot, tangengot, nabobo tungkol sa ating spiritual na pag-iral. Tapos po, na-experience natin ay pagdurusa, kalungkutan sa ating buhay. Sa na kaligayahan, kalungkutan. Dahil kasi nga po, tayo ay napapaligiran ng material, nababalutan ng material na katawan, material na isipan. So, yung pong material ang ating pong namamalayan, ang nalalaman. Na-disconnect po tayo, nagkaroon po tayo ng disconnection sa ating spiritual na pag-iral. At ang layunin po ng ating buhay na narito ngayon tayo sa pagkaroon ng material na katawang tao ay makamtan muli natin yung pagkaalala sa ating spiritual na pagkatao. Ma-experience po uli natin, maranasan po uli natin yung ating tinatawag na spiritual na kamalayan. Ang kamalayan natin sa ating pagiging eternal at ang kamalayan natin sa ating pagiging masasayang espiritual na nilalang. Pupunta po tayo sa ating topic na pag-ibig sa pagnanasa bilang spiritual pong nilalang na puno ng kaligayahan. Ang dahilan po ng ating kaligayahan ay yung pagdaranas natin ng tinatawag na spiritual na pag-ibig. Tayo po, ang bawat po isa sa atin ay spiritual na lang. Yun po ang ating essence, yung ating kabuuan. Hindi po tayo binubuo ng material. Kailangan po rin natin sanang maunawaan ang katotohanan sa ating pagkatao na ikaw, ako, at ang bawat isa sa atin ay pagkatao ng pag-ibig. Ang buong ikaw, ang buong ako ay pag-ibig. Ang buong ikaw at ang buong ako, bawat isa sa atin, ay espiritual. Ganon din, bawat isa sa atin ay pag-ibig.
Ang buo nating pagkatao ay pagkatao ng pag-ibig. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Ang buo po niyang pagkatao ay pag-ibig. At itong pagkatao natin na to, ang siyang dahilan kung bakit tayo ay punong-puno ng spiritual na kaligayahan. Dahil tayo ay mapagmahal na nilalang. Gusto po natin ng meron tayong minamahal. Gusto rin po natin ng merong nagmamahal sa atin. Yun po yung ating pagkatao. At yan po yung pagkatao ng Diyos. At dahil po tayo ay mga maliit na bahagi ng Diyos, anak po tayo ng Diyos, meron po tayong ganyang katangian. Tayo po ay maliit na sample ng Diyos. Siya po ay spiritual, tayo po ay spiritual. Siya ay may kamalayan, malawak ang kanyang kamalayan, tayo may kamalayan, pero limitado yung ating kamalayan. Siya po ay lubos na napakasaya. Tayo po ay masasaya rin po na nilalang. Malawak na malawak ang kanyang pag-ibig. Tayo rin po. Ang ating pag-ibig po ay malawak, pero mas malawak yung pag-ibig niya. Ay po. He is a big person. We are the small person. He is the big guy, the big spiritual being, the supreme being, the supreme spiritual being. Tayo po ay minute spiritual being. Sample po tayo ng Diyos. Kaya nga po, habang po nakakilala natin ang ating sarili, ay nakakilala rin po natin yung Diyos. At para po makilala natin ang Diyos, para po natin makilala ang ating sarili, ay sa pagbibigay sa atin ng kakayahan ng Diyos. O yan po ay biyaya ng Diyos na binibigay sa atin, pinagkakalob sa atin. Kakailanganin po natin ng awa niya, ng pagpapala niya, para makilala po natin yung ating sarili at makilala natin siya. Balik po tayo sa ating pagkatao bilang pagkatao ng pag-ibig. So, yan po yung dahilan kung bakit po tayo ay masasayang nilalang. Natatakpan din po yung ating pagdaranas na yan sa ating pagkatao bilang pagkatao ng pag-ibig. At ang nangyayari po, hindi po natin natitikman yung tamis ng pag-ibig. Dahil po sa impluensya rin ng material. Kaya naman po hindi natin natitikman yung kaligayahan na kailangan nating matikman, spiritual na kaligayahan. So, naghahanap po tayo ng kaligayahan. Ang lakas-lakas po ng sigaw ng ating pagkatao para makatikim ng kaligayahan. Spiritual na kaligayahan. Hindi po yan nawawala sa ating pagkatao bilang isang spiritual na nilalang. Yang spiritual na pag-ibig na yan, na siya magdudulot na sa atin ng spiritual na kaligayahan. Yan po ay eternal na bahagi ng ating pagkatao. Meron nga pong nakasulat sa Veda, sinabi po ito ni Panginoong Chaitanya. Ang lubusang pag-ibig sa kataas-taasang persona
ay eternal na naghahari sa puso ng mga buhay na nilalang. Ito ay hindi makukuha sa ano paman. Kapag ang puso ay nalinisan sa pamamagitan ng pakikinig at pagsambit ng mga espiritual na tunog, ang pag-ibig na ito ay natural na magigising. So, andyan po sa puso ng bawat isa sa atin, nananahan po sa ating pagkatao, sa puso natin, ang dalisay o lubusang pag-ibig sa Diyos. Hindi lang po natin ito naranasan ngayon dahil po sa ito ay natatabunan ng impluensya ng material. Meron pong isang diamante. Yan pong diamante ay makintab, makinis, magniningning, brilyo. Diamante o brilyante. Mabrilyo siya. Makinang. Ngayon po, yung diamante na yan ay sabihin natin na natakban, natabunan ng lupa o putik o ng grasa o anumang dumi. Yung pagiging mabrilyo niya, matigas na bagay, maningning, nagniningning, yung kanyang magagandang katangian ay hindi nawawala sa kanya. Lalaging katangian niya. Bagamat siya ay natatabunan ng dumi, hindi yun mawawala. Hindi nakikita yung magaganda niyang katangian at ang nakikita ay yung katangian ng nakatakip sa kanya na dumi. Pero hindi ibig sabihin na yung diamante ay ang katangian niyang natural ay dumi. Hindi po. Maganda po yung katangian niya. Hindi lang nakikita ngayon kasi nga natatabunan siya ng mga dumi. So kailangan lang po ng ating gawin ay maalis yung dumi. Hindi naman natural sa kanya yung dumi. Nangyari lang po, natabunan siya ng dumi. Pero mananatili yung makinis, malinis, makinang, nagniningning na maganda niyang katangian. So, yung pong pag-ibig ay katangiang maganda ng espiritual na nilalang. Spiritual po yun, yung pag-ibig. At yung pagnanasa, yan po ay maikukumpara dun sa dumi na nakabalot sa diamante. Dumi po yun. Hindi siya katangian talaga ng spiritual na nilalang, yung magnasa o yung lust. Ang lust po o pagnanasa ay ang nag-aapoy, nahangarin na magtamasa o mag-enjoy ng mga pandama. Mag-enjoy ng mga material na bagay, material na relasyon, anumang material sa magitan ng material na pandama, material na isipan. Yan po ay nag-aapoy o malakas na hangarin na magtamasa sa magitan ng mga pandama.
Yan po ang ibig sabihin ng pagnanasa. Yung pong pagnanasa, kung ating pong susuriin, ay may hangarin para sa kaligayahan. Makatikim ng kaligayahan. Tiniisip niya at ang basihan ng kanyang pagnanasa kung saan siya liligaya ay sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa mga pandama, ididikit yung pandama sa mga material na bagay. So, nahandoon yung hangarin na lumigaya. Sa pag-ibig po, handun po yung hangarin na lumigaya din. Parang may hangarin na lumigaya. Pero sa pag-ibig, ang hangarin niya ay lumigaya yung Diyos. Mabigyan ng ligaya yung spiritual senses ng Diyos. Sense enjoyment, pareho. Pero yung isa, material sense enjoyment. Sense enjoyment niya. Ito naman, sense enjoyment, spiritual sense enjoyment ng Diyos. Sa isang tao na nasa impluensya ng material na energy, material na mundo, iniisip niya na siya yung katawan. Yung katawan po na to may mga senses. At ako iniisip ko na ako yung material na katawan at ang magpapaligaya sa akin ay ang pagbibigay ng kasiyahan sa aking mga material na pandama. At para mabigyan ko to ng kasiyahan, yung mga pandama ko, ay kailangan idikit ko yung material na object, material na bagay sa pandama ko. Para madama ng aking pandama kung ano man yung meron na kiliti, ay ibibigay yung material na bagay. Okay. Halimbawa, ice cream sa kadila ko. Andiyan yung object of the senses, ice cream. At hindi ito yung sense of tongue, sense of taste. Okay? Hangarin ko na matikman, madama, yung sensual pleasure, sense enjoyment na ibibigay ng ice cream pag dinikit ko yan sa dila ko. Pag dinikit ko yung ice cream na yan sa dila ko, merong chemical reaction, okay, na manggaganap, mangyayari. Okay. Meron sensual pleasure, may taste orgasm, okay, na mangyayari, na madarama ko, mafe-feel ko sa pamagitan ng katawan na to na nadikit sa ice cream, sa pamagitan ng dila na to na nadikit sa ice cream. Okay. Ngayon, yun ay material reaction. Reaction na dulot ng pagdikit-dikit ng mga material object. Material tongue, material ice cream. May dudulot na material orgasm, material pleasure. Iniisip ko, yun ang kailangan ko para ako ay ma-satisfy, para ako ay makontento, ma-fulfill. Ngayon sa tagal ko hindi natitikman yung spiritual love, hindi ko natitikman yung spiritual happiness. So gutom na ako sa tunay na kaligayahan. At iniisip ko na sa pamagitan nitong sensual activity na to ay magkakaroon ng kakontentuhan, mabibigyan kasiyahan yung kalooban ko, yung pagkatao ko. Hindi ko alam kasi na yung
yung nagsusumigaw na yon na paghahanap ko ng kaligayahan ay spiritual. Hindi ko alam. Inisip ko, dito sa material na to at sa material na gawain na to ako magkakaroon ng kaganapan, ang kakumpletuhan sa aking pagkatao, mawala yung aking lungkot, yung aking emptiness. Subalit, yung apoy na yon, nag-aapoy na hangarin na yon, force para sa kaligayahan sa magitan ng material, eh, hindi titigil yun. Patuloy yun na magliliyab, magniningas. Habang gumagawa ko ng pagsisikap na lumigaya sa material na activities, material relationship, lalo lang yun aapoy. Magliliyab. Hindi titigil. Mananatili akong empty. At lalo ako malalayo sa spiritual na karunungan. Lalo ako malalayo sa spiritual na kaligayahan. So, ang punto ko pa pong ibig sabihin, na ibig ko ipahatid sa inyo, ay sa pagnanasa at sa pag-ibig, parehong handoon yung hangarin na lumigaya. Makatikim ng kaligayahan. Subalit dahil lamang sa pagkalimot tungkol sa ating spiritual na pagkatao, sa ating relasyon sa Diyos, ay nadako tayo, napunta tayo sa sitwasyon na naghahanap tayo ng satisfaction, ng kaligayahan sa mundo na ito, sa material na bagay dito sa mundo na ito. So, napaka-importante na muli nating maunawaan ang ating spiritual na pagkatao. Para matukoy talaga natin kung ano talaga yung magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na kahulugan ng buhay, tunay na kapayapaan. So, makita sana natin na yung pagnanasa ay makita natin sa magandang pananaw. Hindi naman to talaga lubos-lubusan na masama. Ang ibig ko po sabihin, may mensahe yan na yan ay paghahanap mo ng kaligayahan. Pero hindi mo dyan makikita yung kaligayahan. Ang pagnanasa ay maling pananaw kung saan matatagpo ang hinahanap-hanap mo na tunay na kaligayahan. At ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan mo sa pag-ibig, sa spiritual na pag-ibig. Spiritual na pag-ibig sa Diyos. At pag inibig po natin ang Diyos, lahat po ay ating iibigin. Sa pagnanasa, ito ay pakabig, pakuha, papunta sa iyo. Gusto mong ilapit yung material na bagay dito sa iyong katawan, sa iyong mga pandama. Kasi empty ka. At ito iniisip mo na magfulfill sa iyong emptiness. Sa pag-ibig, ito ay pahandog, pabigay. Gusto mong bigyan ng kasiyahan. Yung iniibig mo, yung minamahal mo, gusto mo siyang pagsilbihan. So makita natin na mali ang direksyon.
Mali ang direksyon ng paghahanap ng kaligayahan. At ang dahilan ng pagkakamali na yon sa direksyon ay yung pagkalimot mo sa iyong spiritual na pagkatao. So ngayon, pag naunawaan natin na yung ating pagnanasa, nagnanasa tayo sa material na bagay, okay, ay baluktot ba? Baluktot na manifestasyon ng ating tunay na pagkatao na pag-ibig. Kung saan iniibig natin na yung ating minamahal ay binibigyan natin ng kasiyahan. Yeah. So, ang dapat po sana natin gawin ay maunawa natin na ito yung ating sitwasyon. Mali. Okay? Yung ating direksyon na paghahanap ng kasiyahan. Mali. So, dapat natin itong iayos, matutuhunan para maiayos. Paano ito maiayos? So, yung ating pong dalisay na spiritual na pagkatao, ating spiritual na kamalayan, ay spiritual na karunungan, ay natatabunan, natatakpan nitong last na ito, nung pagnanasa na ito. So, hindi ito po bahagi ng ating spiritual na pagkatao. Itong pagnanasa. Hindi po ito spiritual, ito po ay material. So, yung pong pag-ibig, yun po yung ating natural na katangian. Yun pong pag-ibig ay spiritual. So, sabi po ng Panginoong Krishna sa Bhagavad Gita, chapter 3, text 39. Sabi po ng kataas-taasang Panginoong Krishna, sa makatwid, ang malinis na kamalayan ng marunong na buhay na nilalang ay natakpan ng kaniyang eternal na kaaway na nasa anyo ng pagnanasa, na kailanman ay di mabibigyan kasiyahan at di magliliyab katulad ng apoy. Ito pong pagnanasa ay kailanman ay hindi mabibigyan ng kasiyahan, hindi masasatisfy. At ito ay kailanman ay patuloy na magliliyab. Patuloy itong nagliliyab. Hindi ito mapipigil sa pagliyab. So, kailangan po nating maunawaan na sa pagkakaroon po natin ng material na katawan, material na isipan, at yung katawan natin may mga senses, may karga po ito, bahagi po ng makina na ito ay yung handyan yung pwersa ng pagnanasa. Yung pagnanasa po ay isang pwersa ng material. Ayun po. Ang material energy po ay isang pwersa. Meron niyang pwersa. Kaya po nung bomba o dinamita, boom! May pwersa po yan. May lakas yan. Yeah, may tulak yan, may hila na ibibigay sa paligid. So yung pong mundo na ito, ay marami pong pwersa. Puno po ito ng mga iba't ibang klaseng pwersa. At isang sa pwersa ng material ng mundo na ito ay yung pwersa ng pagnanasa na
itutulak ka na sige, enjoyin mo yan. Yung material desire na mag-enjoy sa material na bagay, hihilahin ka niyan eh. O itutulak ka niyan na enjoyin yun, puntahan yun, enjoyin yun, hawakan yun, o ano pa man. Dahil nandun yung desire mo na lumigaya sa pamagitan ng bagay na yun. So, yung pong pagnanasa na yan, nagnanasa ka na mapasa akin yan, mahawakan ko yan, matikman ko yan, malasap ko yan, maranasan ko yan. Yan po ay kaaway. Yung material desire na yan. Kaaway po yan. Pagkaaway, hindi mo kaibigan yan, mapapasama ka niya o bibigay sa'yo ng di maganda yan. So, advice sa atin, huwag mong sundin. Huwag mong gawin. Meron po tayong mga senses. Okay? Meron tayong material na katawan. Meron po itong material na pangailangan. Okay? Hindi tayo kakain ng ice, ng pagkain. Sapat lang. Pero wala nung pag-iisip na liligaya ako dito. Sasaya ako rito. Kailangan ko lang ng katawan ko to para ma-maintain ko yung katawan na to. Maging malakas, mayroong energy, di ba? Magamit ko. Pero walang ilusyon na diligaya ko dyan. Pag nasatisfy ko yung dyan ko, satisfied na ako. Pag masaya nabigyan ko ng kasiyahan yung katawan ko, masaya na ako. So, nilalagyan ng, tawag dyan, restriction yung katawan, yung mga senses. Sa kung ano yung dapat niyang gawin. O hanggang dito ka lang, huwag mong kasosobra sa ganyan. At magagawa lang ng tao yon, ng isang tao yung bagay na yon. Kapag ka naunawaan niya yung kanyang kalagayan, na hindi siya yung katawan na ito. Siya spiritual na lang. At ako nasolve ng katawan na to. Kailangan kong i-maintain to. Kailangan kong bigyan ng sapat na pahinga, na exercise, na pagkain. Nagugutom yung katawan dahil kailangan ko kumain, bigyan ng pagkain. Sapat lang. Hindi yung sobra-sobra dahil mas marami, mas liligaya ako. Hindi po ganoon. So maliban pa, masigit pa sa sensual restriction, ay yung tinatawag na sensual redirection. Bigyan natin ng direksyon yung ating katawan, yung ating mga senses, kung ano yung gagawin. Huwag natin hayaan siya, yung ating mga senses, yung ating isipan, na pumunta sa direksyon na mag-e-enjoy ng mga material na bagay, material na relasyon, material na posisyon. I-redirect natin yung senses natin. Bigyan natin ng redirection yung ating senses. I-redirect natin siya sa activities, sa gawain na maalala mo na hindi ko yung katawan. Maalala mo na hindi ka liligaya sa pagbibigay kasiyahan sa mga senses mo. Gamitin natin yung ating katawan, ating mga senses, yung ating isipan sa mga gawain kung saan ating maalala ang ating spiritual na pagkatao. Gamitin natin ito sa
pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, sa pagsisilbi sa Diyos. Sa pagbibigay ng kasiyahan sa may-ari ng katawan na to at ng mga bagay-bagay na narito sa lupa, sa may-ari sa atin, yung Panginoon Diyos. Lahat ay pag-aari ng Diyos, lahat. Ikaw, mga bagay dito sa mundo, lahat tayo pag-aari ng Diyos. Lahat pag-aari ng Diyos. Natural lang na dapat gamitin ang lahat-lahat para sa kagustuhan niya, para sa kasiyahan niya. Diba? So, bigyan natin ng direksyon yung ating isipan, yung ating katawan. Gamitin natin sa mga gawain na ma-achieve natin, makakamit natin yung layunin ng buhay natin na muli natin ma-achieve yung spiritual consciousness natin. Spiritual nating kamalayan. Muli natin makamit yung ating nakalimutan na relasyon sa Diyos. So, sabi nga po sa Bible, may kinalaman sa redirection ng senses. Okay? Sa Bible po, sa Colossus chapter 3, text 2, sabi po rito, ang mga bagay sa kaitaasan, ang isa-isip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. Okay? Meron po tayong tendency na mag-isip. Isipin natin yung mga bagay na may kinalaman sa spiritual. Huwag natin ituon yung ating isipan. Mag-contemplate sa mga bagay dito sa lupa. Contemplate natin yung spiritual. Huwag purong material yung paggagawain natin. Gawa tayo ng mga spiritual na gawain. Dahil tayo merong material na katawan, bigyan natin yung sapat na activities sa ating material na katawan para ito yung manatili na nagagamit natin, malakas. Diba? Material activities. Kailangang exercise. Diba? Kailangang kumain. Mga material na gawain yan eh. Hindi naman eternal na spiritual na gawain yan eh. Pero gagawin mo yan para sa spiritual na hangarin. Diba? Sa paghahangad na makakamit ng spiritual na buhay. So sa tulong po ng gabay ng isang spiritual master, matutuhan po nating mabuhay dito sa mundo na ito na punong-puno ng material. Gagabay niya po tayo na mabuhay dito sa mundo na ito, pero ang ating bawat galawan ay may layuning spiritual. Hindi may layuning material na pumiga ng kaligayahan dito sa mundo na ito. So, yung pong ating pagnanasa ay makita natin na maling direksyon ng paghahanap ng kaligayahan. So, ang gawin po natin ay itama natin yung direksyon. Yung ating pagnanasa, gawin nating pag-ibig. Yung hangarin nating makatagpo ng kaligayahan sa material, gawin nating hangarin na makatagpo ng kaligayahan sa spiritual. Yung nag-aapoy nating hangarin na lumigaya sa material, gawin nating nag-aapoy na hangarin na lumigaya sa spiritual. Sa pag-ibig, spiritual na pag-ibig. At habang nagigising, okay, yung ating spiritual na pag-ibig, kung gaano nagigising yung ating spiritual na pag-ibig, ganoon din naman po na natutulog yung pagnanasa sa material. Directly proportional po ang ibig ko pong sabihin.
Kung gaano lumalakas yung ating attraction sa spiritual, ganun din naman po humihina yung attraction natin sa material. Kailangan po natin lang maibalik sa natural na kalagayan yung ating kamalayan. Kamalayan ng orihinal na kalagayan ay kamalayan sa spiritual. Kamalayan sa spiritual na pag-ibig. Okay. Ito yung natural nating kalagayan. Yung kamalayan na nakatuon sa material, kamalayan na nagnanasa sa material, ay malinisan sana, mapurify sana. Kamukha nung diamante kanina, nababalutan ng dumi. Alisin natin yung dumi. Diba? Para lumito talaga yung natural na katangian ng diamante. Makita ba? Mag-manifest. Diba? So, merong proseso. Merong proseso para muli po na nating matikman yung matatamis na dulot ng spiritual ng pag-ibig. Meron pong proseso para maiwan natin yung mapapait. Hindi magandang resulta ng pagnanasa. Dito po sa pag-ibig, para po ay magiging maliwanag po yung ating pananaw, pagkakita sa ating buhay. Babalik po tayo sa ating spiritual na kamalayan, karunungan, wisdom. Doon po sa pagnanasa, ay para pong dilim. Lalong matatakpan yung kaliwanagan sa yung wisdom sa spiritual na pag-iral. Lalo kang magiging bugok. Lalo tayo magiging mangmang tungkol sa ating spiritual na pagkatao. Mas lalo tayong nagnanasa sa material, nag-iisip sa material, gumagawa ng material, nagsisikap mag-enjoy sa material, lalo tayong napupunta sa kadiliman. Lalo tayong nagiging mangmang. At lalo tayong nagiging malungkot. Lalong tayong nalalayo sa Diyos. Diba? So, sabi po ng aking mahal na spiritual master, kapag ang pag-ibig sa Diyos ay lumitaw na sa puso ng tao, ang pagnanasa ay kusang nawawala. Tulad ng paglalaho ng dilim kapag ang araw ay nandyan na o nagpakita na o sumikat na. Kung ang pag-ibig sa Diyos ay lumitaw na sa puso ng tao, ang pagnanasa ay kusang nawawala. Tulad ng paglalaho ng dilim kapag ang araw ay nandyan na. So, ang proseso po ay gisingin yung natural nating pag-ibig, spiritual na pag-ibig sa Diyos. Doon po tayo magtuon ng ating atensyon, ng ating buhay. At sa impluwensya ng pag-ibig, yung pagnanasa ay mawala na lang, nakusa. Yun po yung proseso. Yun po ang ating asikasuhin. Maling diskarte yung
ang pagtutuan mo yung pagnanasa. Mali. Tapos mabubuisit ka sa pagnanasa. Itong pagnanasa na to, itong pagkakamali na to, itong nagdulot ng buwisit sa buhay ko. Itong ginawa ko na to. Itong resulta nitong mga ganitong gawain na ito. Okay, magalit ka sa tao na naging kasangkapan para ikaw ay magdusa o makagawa ng ganong hindi ka nais-nais na gawain. Gagalit ka. O magagalit ka sa sarili mo. O kaya ay mag-focus ka lang doon sa pagdurusa. Hindi po yung problema. Wala mangyari doon. Hindi, ang solusyon ay manatili sa dilim. Ang solusyon ay pumunta sa liwanag. Kaya, punta tayo sa liwanag. At yung dilim, automatiko, mawala. Ano yung liwanag? Yun po yung Diyos. Ano yung liwanag? Yun po yung Diyos. Ano yung liwanag? Ano mang lahat ng may kinalaman sa Diyos, ang tunay na may kinalaman sa Diyos, ay liwanag. Lahat ng tunay na may kinalaman sa Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos. At yun ay magbibigay ng liwanag. Balikan po natin yung una kong binanggit na verse na sinabi po ni Panginoong Krishna Chaitanya. Ang lubusang pag-ibig sa kataas-taasang persona ay eternal na naghahari sa puso ng mga buhay na nilalang. Ito ay hindi makukuha sa anupaman kapag ang puso ay nalinisan sa pamamagitan ng pakikinig at pagsambit ng mga espiritual na tunog. Ang pag-ibig na ito ay natural na magigising. So, sa pamamagitan po ng pakikinig, pagsambit ng mga espiritu na tunog, malilinisan yung ating puso ng mga pagnanasa o kamangmangan, yung mga impluensya ng material. So, ang dapat lang po natin gawin, gaya na nabanggit ko, doon sa una kong topic sa 2024, ang pamagat po nun ay ang unang hakbang sa tunay na kaligayahan. Binigyan ko po ng diin doon, ang unang hakbang natin gawin, dapat natin gawin ay ang makinig ng mga transcendental sound. At yung ating nadinig na transcendental sound, ating pong sambitin at muli natin yung madidinig. Sa pamamagitan nito, ito po yung mga spiritual na tunog, tayo po ay malilinisan sa impluensya ng material. At makakamit po natin ang liwanag. At kung ito ay ating patuloy na gagawin, yung proseso na ito, ay mananatili tayo sa maliwanag. Hindi na po tayo alis sa liwanag. Ang mga banal pong natunog, mga spiritual na tunog, ito po ay mga banal na pangalan ng Diyos. Ito po ay walang pinagkaiba si Diyos. Ito po yung espesyal na awa ng Diyos sa panahon natin ngayon. Bumaba po siya rito sa atin. Siya po mismo bumaba dito sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan. Siya po mismo ay nahandoon sa kanyang mga pangalan. Ang mga pangalan ng Diyos ay Diyos mismo. Kailangan po nating kumonekta sa Diyos, sa liwanag, para po yung dilim ay mawala. Lagi po tayong kumonekta sa liwanag para tayo manatili sa liwanag at hindi na mawala sa liwanag. Iyon po yung proseso.
So, tapusin po natin ang ating pagkikita ngayon muli sa pamagitan ng ating proseso ng pakikinig, pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Samahan niyo po ako lagi. Samahan niyo po akong muli sa paggawa ng proseso nito ng Sankirtan. Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, 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 Haribol Nitai Gaur, Haribol, Nitai Gaur, Haribol, Haribol Nitai Gaur, 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 Haribol, Nitai Gaur, Haribol, Haribol Nitai Gaur, 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 Nitai Gaur,
Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana
Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana
go. Haribo, Haribo, Nitai Gor, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribol. Maraming pong salamat. Hanggang pong sa muli. Haribol.